Yan, dito na naman kami ngayon. Repair time na naman. Oras ng repair. Nandito kami ngayon sa isang shipyard. Yan, nakadaking kami. Then ayan, kung makikita ninyo, yan ang pangalan ng shipyard dito sa Peru, CIMAC. Din ngayon kailangan ng overhaulin lahat ng mga gamit. Yan. Lalo-lalo ng mga cargo wings. Ito naman yung repair container. Temporary dito muna yung mga provision nilagay. Bali dalawa to. Ayan, kabilaan. Kasi habang nasa docking, walang calling yung provision. Ganito yung ginagawa ng kumpanya para hindi nabibili sa labas. Mas malaking gastos. Ayan. Excuse me. Pansinin nyo din, ayan, yung sun blasting. Yung blasting nila sa baba. Ito naman yung crane nila. Parang panahon pa to ng World War II. Tagal na, pero gumagana pa rin. Ayan. Maganda dito kasi Uy, may hagdan. Naka-close? Tinanggal. Bakit? Yung papunta dito na post, tinanggal. Kinuha yung hose? Hindi. Sinaransan doon sa may waves, kaya kinuha ko na naman. Ayan, kinuha pa daw yung hose namin. Ginagamit na yung pang shipping dito. Ayan yung mga trabahante nila. Maganda dito kasi habang naka-docking, makikita mo dito yung mga views. Ayan, mga views. Doon naman yung container. Ayun. Then bali yan, nakakatakot, baka mahulog tayo. Ayan, nandun yung hagdan sa kabila. Yung ngayon gagawin naman namin ngayon is overhaulin namin to. Pinatay na naman. Bali yung isa is tapos na. Mano? Pinturahan nyo na yung isang wings. Tapos ko na. Tapos ang overhaul to. Din ito, kung mapapansin ninyo, yung motor niya medyo kalawangin na rin. Kailanganin na nating i-chipping yan. Chipping na namin yan. Then binaklas ko yung fan dyan sa ilalim, is napakabulok na. Ayan, mapapansin ninyo, pati yung motor niya. Then yung lagayan niya is butas-butas na, napasukan siguro ng dagat. Ayan, bulok na sa ilalim. Then yung motor na yan is sobrang bulok na rin. Ayan, yung isa, hindi ko pa na-chipping yung isa pa lang. Ayan, grabe na yung mukha niya, kaya kailangan talagang overhaulin. Din palit na rin ng bearing, din check ng resistance. Kung okay pa naman, may bearing lang yung papalitan. Din pipinturahan ulit, primer, para babalik na naman sa bago sa paningin, pero talagang lumang luma na. Ayan, halos mabutas na naman yung mga motor niya.
Sobrang tagal na siguro nito. Yan, kaya pati yan yung lagayan niya, yan butas na yung mapapansin ninyo. Kakatingin ko na yan, then ayan, papalitan ko ng stainless habang chinichaping ng kasama ko yung mga cover niya. Then yung stainless na yan, yun ang itatapal ko doon. Yan, ikakating ko. Ayan, then ako na mismo yung magwi-welding niyan. Nakatipid na masyado yung may-ari. Then ayan na, hindi ko na inisa-isa. Pagkatapos na overhaul, din pininturahan ng bago. Ayan, bago na ulit. Ayun yung kinating ko doon sa katawan niya. Then pinalitan ko ng stainless. Then yung motor is pinalagyan ko na lang ng primer din. Kahit hindi na siya pinturahan ng finishing. Kasi tatakpan naman siya. Okay. Nakanda na yung mga pantakip niya. Ayan. Then ready to connect na lang siya. Itutornilyo na lang siya. Yan, ganun lang yung trabaho namin. Minsan pag natsamba mo yung repair time, talagang bugbog. Kung hindi ka pa nakauwi, hindi pa nagpalitan. Ayan, yan ang mukha niya nang natapos na. Binalik na ulit sa dati. Then hindi pa tapos yan, lalagyan pa ng mga silicone yung gilid-gilid para hindi siya mapasok ng dagat ulit. Kasi talagang expose siya sa dagat lagi. Ayan. Then yung breaker naman yan is hindi ko na rin napakita. Overhaulin din yan. Ayan. Tapos na. Din tinisting na. Ginamit na nga nila pagkatapos namin. Kaya binilisan ko na yung breaker nya. Binilisan ko na lang ng overhaul para magamit nila agad. Ayan. Mapapansin nyo, one speed lang kasi hindi pwedeng gamitin yung 2 and 3 kasi generator lang yung ginagamit, portable generator. Ayan, okay na. Then kailangan din yan mag-overhaul ng breaker is yung clearance ay dapat maganda. Okay, yun lang. Then, ayan, don't forget to subscribe, then notification bell para sa sunod kong mga video is lagi kang notified.